12 anyos pa lamang si Makmak. Bata pa lang batak na sa trabaho ang katawan. Hindi na nakapasok sa paaralan dahil mas pinili nitong kumayod. Paano ba naman kasi? Patay na ang mga magulang ng bata. Pinatay ng amo dahil sa hindi pagkakaintindihan. Kaya mag-isa na lamang kumayod si Makmak para mabuhay. Madalas nakatambay si Makmak sa malawak na taniman ng palay. Pagmamay-ari ito ng isang opisyal ng lipunan. Nagpapasuhol ang bata para bantayan ng taniman. Sa murang isip, alam na ni Makmak ang masamang gawain nito. Mapanlamang at nananakop ng lupain. At maliban pa dyan, sangkot din sa ilegal na pagpupuslit ng bigas. Kagaya ito ng usapin sa sibuyas. Upang mataasan lamang ang presyo ng bigas. Tinatambak, iniimbak. May kutobang bata na ito ang dating amo ng mga magulang, ang pinuno, at nababalitang may koneksyon ito sa mga aswang. Kaya siya nagkaroon ng interes na magtrabaho. Ito ay upang mag-imbestiga. Ipaghihigantay ng bata ang pagkasawi ng kanyang nanay at tatay. Namumukod tanging saging na mas malaki kumpara sa nakapalibot. Nagtataka si Makmak dahil bukod sa malaki, may bunga din ito na ngayon pa lamang daw niya nakita. Kakaiba ang kulay. Maliwanag. Malaki ang puso na parang isang balde. Ay! Ay! Ay, bata! Mukhang ikaw ang napili ng bantay. Alam mo bang, matagal ko nang sinusubaybayan yan. Mula pa sa pagsibol ng punla hanggang sa magkabunga. Ano po yun? Hindi ko po alam kung ano yung sinasabi niyo, Mang Nito. Bukas ng hating gabi, puputok na ang mutya. Kailangan mo itong makuha. Wala kang dapat ipag-alala dahil nagustuhan ka ng bantay, kaya walang pagsubok na mangyayari. Kapag nalaglag na ang mutya, salawin mo gamit ang bunganga. Kapag nangyari yon, pagkakalooban ka ng hindi kapani-paniwalang katangian. Maiwan ko na nga po kayo. Parang wala po kayo sa katinoan eh. Kunin mo ang ipagkakaloob ko sa iyo. Biyaya yan na may kapal. Biyaya na pinagkatiwala sa akin upang pumili ng tamang tao. Sundin mo ang panaginip. Totoo ang lahat ng narinig mo, Makmak. Natatakot man ang bata sa lahat ng kaganapan, ngunit nagkaroon ng kuryosidad si Makmak. At upang matapos ang mga katanungan sa isipan, sinunod niya ang pangitain.
Sinunod niya ang sinabi ni Tatang Mito. Mapupunta sa iyo ang biyaya dahil narinig ko ang taghoy ng saloobin mo. Ang humanap ng katarungan sa pagkamatay ng iyong mga magulang. Mabuti ka, Makmak. At sana maging mabuti din ang mga hakbang mo tungo sa kapayapaan, tungo sa pagprotekta sa mga nangangailangan. Nawala ang liwanag sa kanyang katawan ngunit napalitan ng init. Init na wari na sa gitna siya ng tirik na araw. Naging mabilis din ang tibok ng kanyang puso. Lumakas din ang kanyang pagdinig. Matapos noon umuwi na si Makmak. Napakagaan ng katawan. Wari nakalutang pa sa hangin. Hanggang sa Gabi na bata! Teka, anak to ni Cora at Damian. aba, kita mo nga naman. Yung nangingi ng bigas dahil wala na daw makain. Ang lakas ng loob mangingi. Pagkatapos, nilantad ng palihim ang sikreto ng pinuno. Kaya nga, Uy, tumahimik ka! Mamaya malaman niya yung katotohanan eh. Anong ibig niyong sabihin? nagtraidor ang mga magulang ko. Kaya pinatay, tama? Total bata ka at walang alam. Tama ka. At kami ang napagutusan. Labis ang galit ni Makmak. Tama ang kanyang hinala na ang pinagtatrabahuhan niya ay siya ding may kinalaman sa pagkamatay ng magulang. Napatay niya ang mga aswang. Ang sumunod na naisip ni Makmak, hanapin ang iba pang may kinalaman. Ikaw ba yung sinasabi nilang pinuno? Sumagot ka. Ikaw ba yung nagpapatay sa mga magulang ko? Hindi ako. At bakit ko naman sasabihin? Angal ka ba? Sabihin mo sa akin, nasaan ang pinuno? Nasa palaisdaan. Madali mo siyang makikita sa lugar dahil tanyag siya. Teka, sandali lang. Hindi tayo talo. Sa katunayan, tinutugis ko ang mga ito. Kaso naunahan mo lang ako eh. Sino ka? Magpakilala ka sa akin.
Ang pangalan ko ay Aklas. Isa sa mga galamay ng pinuno. Napatay mo na. Siya ang naatasan na magtago ng mga bigas. Ang susunod nating pupuntahan, doon naman sa palaisdaan. Mas maiging magsama tayong dalawa dahil pareho ang hangarin natin.